Breaking news, panibagong drug boat ng Venezuela muling pinasabog ng Amerika. Sa patuloy na opensiba ng Amerika sa mga drug cartels ng Venezuela ay muli na namang ginulantang ni Trump ang buong mundo matapos nitong ilabas ang ikalawang video ng sinasabing drug boat na pinasabog ng US Navy. Ayon sa impormasyong inilabas ng Reuters, 3 tao ang agad na binura ng nasabing pag-atake, bagay na lubos na ikinagalit ni Maduro at tinawag na sobrang agresibong hakbang. Hanggang saan hahantong ang tumitinding tensyon sa Caribbean at higit sa lahat ay paano sasagot si Maduro sa mas pinalakas na kampanya ng Amerika kontra droga. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nito lamang Lunes ay muli na namang naglunsad ang Amerika ng isang military strike sa international waters malapit sa South America, kung saan 3 lalaki ang agad nilang binura sa isang barko na tinukoy ng Washington bilang Venezuelan drug vessel. Ayon kay Trump sa Truth Social, ang operasyon ay tinarget ang tinawag niyang extraordinarily violent narco-terrorists na nagdadala ng illegal drugs papunta sa United States. Paliwanag niya, ang mga kartel ay banta sa national security at vital interests ng Amerika. Sabi ni Trump, ngayong umaga, sa utos ko, nagsagawa ang US military forces ng pangalawang kinetic strike laban sa mga positively identified extraordinarily violent drug trafficking cartels at narco-terrorists sa Southcom Area of Responsibility. Dagdag pa niya, ang strike ay naganap habang ang mga kumpirmadong narco-terrorists mula Venezuela ay nasa international waters, nagdadala ng illegal drugs, isang nakamamatay na sandata na pumapaslang ng mga Amerikano at papunta sa Amerika. Ayon pa kay Trump, ang mga sobrang mararahas na drug trafficking cartels na ito ay banta sa US national security, foreign policy at vital US interests. Sa strike na ito, 3 lalaki ang napatay sa aksyon. Walang US forces na nasaktan sa operasyon, nagbabala pa siya. Kung nagdadala ka ng droga na kumikitil ng mga Amerikano, hahanapin namin kayo. Ang illegal activities ng mga kartel na ito ay nagdulot ng napakatinding pinsala sa mga komunidad ng Amerika sa loob ng ilang dekada na pumatay ng milyon-milyong American citizens. Ang anunsyo ay kasunod ng kaparehong strike na nangyari mahigit 2 linggo na ang nakaraan, kung saan winasak ng US forces ang isa pang barko na umano'y konektado sa Venezuelan gang na Tren de Aragua, kung saan 11 tao ang napatay. Parehong operasyon ay nakakuha ng masusing pagbusisi tungkol sa pagiging legal nito sa international waters. Depensa ni US Defense Secretary Pete Hegseth, may buong kapangyarihan ng United States na magsagawa ng ganitong mga strike. Samantala, ilang lawmakers naman, kabilang si Senator Jack Reed, ay nagtanong kung pasok ba ang mga pag-atake sa legal threshold ng self-defense dahil walang ebidensyang nagpakita na may immediate threat ang mga barko. Inakusahan naman ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang Washington ng agresyon at nangakong ipagtatanggol ang bansa laban sa mga susunod pang paglusob. Ayon sa kanyang gobyerno, ang mga seizures ay hostile acts na dinisenyo para palalain ang conflict sa Caribbean. Pinalakas din ng Pentagon ang presensya nito sa rehiyon, nag-deploy ng warships, marines at F-35 fighter jets sa Puerto Rico. Ayon naman kay Secretary of State Marco Rubio, maaaring masundan pa ang ganitong mga operasyon dahil layo ng Amerika na maglunsad ng combat laban sa mga kartel na nagsusupply ng drugs sa American streets. Pinapakita ng escalation na ito ang lumalalim na standoff sa pagitan ng Washington at Caracas na matagal nang tensyonado dahil sa disputed elections at sa mga paratang ng US na si Maduro at ang kanyang mga kaalyado ay nagpapatakbo ng isang state-backed drug cartel, isang akusasyon na patuloy niyang itinatanggi. Matindi ang naging batikos ni Maduro sa mga recent US military actions sa Caribbean na tinawag niyang aggression at hindi simpleng routine tensions. Sa kanyang talumpati sa Caracas, sinabi niyang ang mga strike ng Washington sa Venezuelan vessels ay malinaw na paglabag sa international law at idinagdag pa na sinusubukan ng US na pabagsakin ang gobyerno niya sa pamamagitan ng counter-narcotics operations. Mas maaga ngayong buwan, isang US military strike sa international waters ang pumatay ng 11 sa isang barko na inakusahan ng Washington na sangkot sa drug trafficking. Tinanggihan ni Maduro ang mga pahayag na iyon at sinabi niyang ang mga pag-atake ay bahagi ng isang kampanya ng political, judicial at military aggression laban sa kanyang bansa. Dagdag pa niya, ganap nang bumagsak ang komunikasyon sa pagitan ng Caracas at Washington na wala ng diplomatic channel para ayusin ang sitwasyon. Giit ng kanyang gobyerno, wala ni isa man sa mga napatay ang kabilang sa mga criminal groups at ginagamit lang ng US ang drug trafficking allegations bilang dahilan para sa escalation. Ayon mismo kay Maduro, hindi ito tension, isa itong aggression sa lahat ng aspeto.
Judicial aggression kapag kinriminalize nila kami. Political aggression sa pamamagitan ng araw-araw nilang mga pagbabanta. Diplomatic at military aggression din. May karapatan ng Venezuela sa ilalim ng international law na harapin ang agresyon na ito ng buo. Dagdag pa niya, hindi ito tensyon, ito ay agresyon. Ngayon, maipapahayag ko na ang komunikasyon sa gobyerno ng US ay itinapon na nila. Sila mismo ang pumutol dahil sa kanilang mga banta ng bomba, kamatayan at blackmail. Hindi ganoon ang aming paraan. Sa banta at pamimilit, walang mangyayari kailanman. Inanunsyo rin ni Maduro ang mobilization ng kanilang tropa at mga milisya na binigyang diin na handang ipagtanggol ng bansa ang kanilang sovereignty kung sila ay atakihin. Inakusahan niya ang Washington na ginagamit ang mga drug trafficking allegations para bigyang katwiran ang plano nitong guluhin ang Venezuela at kunin ang kanilang natural resources. Dagdag pa ni Maduro, handa ang Venezuela sa armadong pakikipaglaban kung sila ay atakihin at inanunsyo niya ang mobilization ng higit 2 milyong tropa at militia members. Ayon sa kanya, ang bansa ay nagkakaisa at handang ipaglaban ang kanilang independence sa anumang sitwasyon. Hindi kasi kinikilala ng United States ang muling pagkahalal kay Maduro at patuloy na sumusuporta sa opposition habang nag-aalok pa ng multi-million-dollar reward para sa kanyang pag-aresto. Sa harap ng naval forces na nakadeploy na sa Caribbean, ang pinakahuling mga strike ay nagdadala ng panganib na mas lalong lumala ang confrontation ng dalawang bansa. Samantala sa Washington, ang mga recent military strikes ni President Trump laban sa mga Venezuelan boats ay nakakaani ng dumaraming kritisismo sa Capitol Hill. Ayon kay Senator Jack Reed ng Rhode Island, ang top Democrat sa Senate Armed Services Committee, ang mga aksyon ay isang mapanganib na pag-atake sa Constitution. Sabi ni Reed, walang presidente na maaaring maglunsad ng lihim na digmaan o magsagawa ng hindi makatarungang pagpatay. Ang mga operasyon na ito ay maaaring magpasiklab ng conflict na hindi pinili ng mga Amerikano. Nanawagan siya sa Congress na humingi ng sagot at pilitin ang transparency bago padalhin ng administrasyon ang bansa sa panibagong gera. Nagpahayag din ng pangamba si House Intelligence Committee Democrat Adam Schiff. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang gumagawa siya ng War Powers Resolution para muling igiit ang otoridad ng Congress na magdeklara ng gera. Ayon kay Schiff, ang mga strike na dinipensahan ni President Trump bilang counter-narcotics missions ay isa lamang sa mga walang batas na pagpatay na maaaring magbigay ng President para sa ibang bansa na targetin ang US forces ng walang sapat na dahilan. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at Caracas, malinaw na papasok ang mundo sa mas delikadong yugto ng tensyon. Tatapangan ba ng US ang kanilang operasyon laban sa mga kartel kahit pa binabatikos ito ng ibang bansa at mga senador sa loob ng Amerika? At handa ba ang Venezuela na sumabak sa mas malawak na laban para ipagtanggol ang kanilang soberanya? Isang bagay ang malinaw, ang banggaan na ito ay hindi na lang tungkol sa droga kundi tungkol sa kapangyarihan, politika at kung sino ang magtatakda ng kinabukasan ng Caribbean.